ko, nahuli ako ng mga MMDA dito nung nakaraan, 2 weeks ago. Ano consequences ng kasalanan ko kahit di ko alam? Nag-parking ako, illegal pala. Ang kaso ko ay obstruction. Magkano ang consequence? Penalty ng 5. 1,000. 3K kasi unattended. Nakiusap ako, sir. Wala akong pera, sir. So, 1K na lang. Ngayon ko lang naalala. Hindi pa ako nagbabayad. I-online ko. Tapos na yung due date ko, tataas na yun. Okay? Baka tumaas. Okay. Ang consequences depende sa violation. Agree? Tingnan nyo kay Adam and Eve. Mabigat ba yung nalabag ni Adam and Eve? Kukumpara kay Lucifer na si Lucifer nagasit ng rebellion sa langit. Kay Adam and Eve, ano yung kasalanan ng mag-asawa? Kumain lang naman sila ng bawal na bunga. Pero may nakita ka ng pagkain sa ref. Kasi nakaselekta eh. Pagbukas mo, alam mo, ice cream, Sister Gwen, ano pa lang naman? Pritong tilapia, ay paborito mo yun. Saktong-sakto, may toyo kalamansi sa lamesa, kinain mo. Hindi lang ganon kasi yung kasalanan ni Adam and Eve. Ano naging consequence ng kasalanan nila na kumain lang? What happened? Death agad. Inalis muna sa Garden of Eden, and then, tignan niyo yung mga sumpa, Winfred. So, paano daw yung consequences hanggang kailan? Depende sa degree ng kasalanan mo. Si Jacob, pinatawad siya. Ano kasalanan ni Jacob? Nandaya siya. Sino dinaya? Dalawa. Si Esau, yun yung barbecue. Ay, hindi pala yun ni Jacob. Sorry. Sorry, ayun yung mga si Winfred. Ito na naman po si Winfred, mga kapatid. Alam mo, ikaw talaga nagpapasaya sa amin. Kaya dapat lagi ka nandito sa amin. Amen! Alright. Di ba, Winfred? Okay. Dinaya niya si Esau, dinaya niya si Jacob. Bumalik ba sa kanya? Tanong, kailan siya napatawad? Kailan si Jacob napatawad? Napatawad siya nung after sa daya kay Ivan. Kasi dinaya din siya. Tama, consequence na lang yun. Napatawad si Jacob that time na tumakas siya. Naalala niyo nakatulog siya, tapos nanaginip siya ng may ladder. Tignan niyo gaano nakatagal yung tinagal nung pagtakas niya kay Esau. Mga ilang days pa lang yun, siya tumatakbo. Nung nanaginip siya ng ladder, naghingi na siya ng sorry, napatawad na siya. Ngayon, sa record niya sa heaven, di ba, pinakita sa atin kanina sa command center, sa database, ano ba yung ilalagay sa profile ni Jacob? Pardon. Anytime mamatay siya, that point in time, saved na ba siya? Yes. Pero pwede niya ba takasan yung consequences? Hindi. Anong mga bumalik? Doble consequences. Kagaya ng dinaya si Jacob Nino ni Laban. Pagkatapos dayain ni Laban, may sumunod pa ba? Pinakamasakit na pandaraya. Dinaya siya nino? Nung mga anak niya. Anong pinalabas? Patay na yung favorite mo. Si Joseph. Sunod-sunod yung consequences nun. Basahin yung patriarchs and prophets. Di ba si Dina din, di ba parang Kasama yun. Kay Dina. Nasabi ng mga anak niya, sige, Dan, makikipagbati na kami dyan. Pero anong ginawa ng dalawang anak niya? Minasakir yung mga nanghalay dun sa kapatid niya. Ilang beses siya tumanggap ng consequences ng mali niya. Dinitali yun sa patriarchs and prophets yung consequences ng minsan niyang pagkakamali. Question, tinanggap ba lahat ni Jacob yun? Tinanggap niya ba? Basahin yung ending, ang ganda. Ang ganda ng ending nun sa Palace of Prophets. Dinilulok niya lahat yun. Doon pumapasok yung naririnig natin palagi, dapat magkaroon tayo ng humility sa Diyos. Submission. Kasi ang akala natin humility, hindi malakas boses ko Akala natin yun yung humble.
Akala natin, yung hindi kumikibo, yun yung pagiging humble. Pero pag tinignan natin yung pagiging humble sa perspective ng Bible, ang pagiging humble sa Diyos, lahat ng consequences ng kasalanan mo, dunukin mo yan. Mapapahiya ka, mapopost ka sa Facebook, malalaman ng lahat, mahuhubaran ka. Kung talagang decided ka doon sa pagkakamali na yun, na gusto mong pangatawanan, yung iba, nakulong. Yung iba, mapapahiya, wala kang choice. Yung kasalanan kasi, bago mo piliin, may choice kayo. Yung consequences, wala kang choice. Depende sa degree, depende sa level. Pero naniniwala ba kayo, may mga curse na hindi na nakarating? Meron. Doon na pumapasok yung inyong personal connection sa Diyos. May power ba ang Diyos harangan yung iba pang mga sumpa? Mas marami sanang sumpa yun eh, kung tutuusin kay Jacob. Pero hindi na nakarating yung ibang sumpa. Kaya yung end ng buhay niya ang ganda. Kasi sa lahi niya, manggagaling yung Messiah. O, eto, living example. Ang dami kong mali last year. Isa sa mga mali ko, mga kapatid. Ay, nakakayamang aminin. Nangutang ako ng mangutang ng mangutang. Ang revision out ko noon, nung una, pinapalaki ko yung credit limit ko sa Gcash. Para nga naman, pag meron ako mga emergency, nakakaya kasi mangutang, di ba? Tanong, sino dito hindi nagigipit? Ang taong gipit, saan daw kumakapit? Sa LGBTQ. Pinapalaki ko lang nung una yung credit limit ko kasi from 20,000 magiging 30,000, pag nabayaran ko magiging 70, hanggang umabot ako ng 120 sa G-loan. Sa G-Gigs naman, umabot din ako ng 120, di dalawa na magkano na yun? 240. Inutang ko lahat yun. Tapos, may nag-alok pa sa akin si Uno. Sabi ko, pag-iisipan ko yung sagot mong pag-iisipan para sa kanila, yes. Pinasukan na naman ng pera yung Gcash ko. Eh di gastos. Tingnan nyo, nagbabayad kami ng utang. Wala na titira sa sweldo ko. Sabi ko, Lord, ang bigat ng consequences. Eh, laki ng tubo. Umabot kayo yung utang na binabayaran ko, 400K. Pero, masaya pa rin ako. Alam niyo kung bakit? Nung nakausap ko si Brother James. Akala ko, Lord, ipakita mo ng anak mo. Ipakita mo pa. Nakausap ko si Brother James. Mas malaking problema niya. Magkano utang mo, Brother James? At least, sabi ko kay Moses, at least si James, malaking utang negosyo. Ako, nagkautang-utang, wala akong negosyo. Pero ang bigat niyan, kaya pag sumusweldo, parang nawalan ako ng gana magtrabaho. Kasi panggabi, puyat ka. Ayoko na magtrabaho kasi yung sweldo ko, automatic kakainin ni Gcash eh. Pag di ka nagbayad, mas malaki kasi, di nag-delay ka. Papasok yung pera mo. Mas doble pa yung kukunin niya na. Kung tutusin, 240 lang talaga plus, hindi, mga 300 eh. Yung pag walang tubo. Pero dahil may tubo siya, umabot siya ng 5 million. Eh di ngayon, bayad ako ng bayad ng utang. Kailan ako nag-sorry? Nag-sorry ako noong January pa. Bago pa nga kami sabi ko kay Jim, nakakaya, iwalayin mo na ako ulit. Kasi wala akong pera. Sabi ni Jim, kaya nga ako nakipagbalikan sa'yo, akala ko may pera kayo. Wala. Nascam ka lang. Sige na, kunin mo yung mga gamit mo, umuwi ka na. Ginagaslight ko na, umuwi. Pwede mag-isa, talbos ng kamote ngayon. Sabi ko, mga 1 taon lang naman yan. Ang pinag-pray ko, Lord, sana huwag niyo akong alisan ng trabaho next year. Kasi next year pa lang kami makakaipon ngayon, pordoy talaga kami. Pero, sa kabilang banda, masaya kami. Pero wala kaming pera. Yung consequences ng mali kong desisyon, tinulunok ko yun araw-araw. Sa nakaraan, may natitira pa konti. Sabi ko, bakit ko ba ito? O wag na lang. Ang dami tumatawag sa phone ko eh. Pag nag-delay sila, yung nilang iba-ibang number. Kahit na di ba may setting sa phone na pag wala sa phone book mo, automatic block, may nakakalusot pa din. Ang daming tumatawag. Sabi ko, meron dalawa ako doon yung sa phone tsaka sa uno.
Delay ako ng 2 months. Kaya yung insurance ko, di ko na mabayaran. Sabi ko, babayad ko sa insurance ko. Utang ko na lang muna. Sabi ko nung nakaraan. Sumayad ako po nung Wednesday. Tignan nyo, mula Wednesday, Saturday, hanggang anong araw na? 3 araw, lumipas? 4? After 4 days, sabi ko, may nasa akong pera eh. Pipindutin ko na yung set. Babayad ko ba to? Sayang din to, mga 10K din eh. Babayad ko ba siya? O at least baka may gastos kami next week. Sabi ko, 2 months lang delay, mangungulit tong dalawa. Nananakot pa naman. Dadalo kami sa bahay mo, gagawa na kami ng legal action. Sabi ko, ano bang address na bigay ko doon? Yung sa Payatas o yung dito? Sabi ko, sana sa Payatas. Para, may jomin mo dito, may jomin mo dito. Mamaya, makaalis ako sa motor ko. Ikaw may jomin, ay, hindi ay, hindi ako yun. Ano ba nga mo? Boses ko nasi. Tapos, si boses ko nasi. Ninunod ako yan, ilang months ko na tinitiis yan. January, oh. Ano na ngayon? June. Meron pa ako 6 months. Ang bigat. Pero yung maaalis ko after 6 months, ilan pala, meron pang matitira hanggang kalahating taon next year. Pero sabi ko, okay lang. Alam niyo yung blessing? Mali ko yung mga kapatid. Tuwing prayer namin ni Jin, naman ng prayer, Lord, patawarin niyo ako, nagkamali ako. Sorry talaga. Kaya lang, ano magagawa mo sa consequences? Sabi ko, Buds, dito natin mapapatunayan kung mahal mo talaga ako. Ngayon, nagising ka na ba sa katotohanan? Ha? Napapaisip daw siya ulit. Okay. So, anyway, again, yung consequences ng mali natin mga kapatid. Kaya, sinasabi na, don't violate the law. Bakit? Kahit secret sin, akala mo, walang nakakaalam. Ikaw lang. Kahit kang secret na yan, one day, sasabog din yan. Ano na lang ang pwede gawin mo? Kasi totoo ba sabi ng Bible, walang lihim na hindi. Sasabog din yan one day. Ang maganda, bago pa sumambulat sa mukha mo yan, maihingi mo na ng tawad. Eh, naman, nahingi mo na ng tawad. Sumabog, may consequences. Ano nang gagawin mo? Your best choice is just to accept it. Face it. Arapin mo yan. Kahit gano'n kapait yan. At least yung record mo sa langit, sure na. Pero dito sa lupa, marami kasing proseso eh. Wala kang magagawa. Di ba, nakapatay ka. Ay, takbuhan mo yun eh. Kaya ba ng konsensya mo yun? Yun din yung dahilan kaya hindi, alam nyo, madali lang lusutan yung utang ko. Tatapon ko lang yung SIM card ko, bibila akong bago tapos na. Kaya naisip ko, ang dami ko ng mali, dadagdagan ko pa. Eh di may bago na naman akong guilty feeling. Sabi ko, wag na, at least ito, kaya naman eh. Hindi naman mahirap, hindi naman life and death. Wala nga lang extra money. Pero mabait ang Diyos, so bayaran pa rin namin yung upa, yung mga kailangan. Pero enough lang talaga, walang extra. Okay na yon. Kesa naman mga kapatid, tinapon ko yung SIM card ko, tapos anong gagawin ko sa konsensya ko? Anong gagawin ko nun? Lalabanan ko? Hindi, wala yan. Ay, manunod lang ako ng TikTok. Netflix lang ako pag nakakonsensya ka. Worship nga tayo. Kaya mong mag-worship nang there's something wrong inside of you? Di ba nga isa sa reason yan, di ka makapag-worship, di ka makasimba. Bakit? May ginawa kang kalokohan eh. Alam mo, nakita ni Lord, nakalista, nandun sa database. Kaya marami sa atin, ang ihina din, ayaw mag-church. Bakit? Alam mo kasi, gumagawa ka ng kasalanan, may mali. What is the best thing for you to do? Tapusin mo na yan. Para yung consequences, hindi ka nila mag-aalala. With pride dagdag. Tinakil na rin din yung robe of righteousness din, di ba? Last week, yes. Habang umaharap din ba tayo ng consequences, nasusuot din ba yung robe of righteousness din ba? Kasi sa amin dito kasi, araw-araw na natin sinusuot yung robe of righteousness through repentance, faith, at saka yung pag-acceptance kay Jesus. So habang umaharap din ba tayo ng consequences natin, tinanggap din ba natin ang pagkakamali natin na
sinusuot din ba natin ang robe of righteousness dito ba sa Okay. So dito sa bagay, paano nga yun? Pag nagkakamali ka, mahuhubad. Tapos kapag sumunod ka o nakahingi ka ng sorry, susuot ulit. Ginamit lang yun ng figure. Okay, figure lang yun. Hindi siya literal na suot mo pa. Kailan yun magiging literal? Pag binasa yung Revelation 19, second coming yun eh. Pagdating ni Jesus sa second coming, Revelation 19, may robe siya na ipapasuot. Nandoon yan. Yun yung literal na robe na isusuot ng mga maliligtas. Kailangan nila yun para maging fireproof. Kasi nga, Evan, city of fire, yung suit. Ngayon, bakit ginagamit na figure yung robes of righteousness? Para mag-gets natin na si Jesus kailangan isuot mo. Dapat binibihis mo siya sa buhay mo. Kasi, kapag suot mo yung damit, makikita hindi. Kaya kung paano ka manamit sa church, that's a manifestation of your character. Paano ka manamit sa labas? Namalengke ka, tapos, anong tawag nila doon? Perfect short. Yung perfect short niya hanggang siya. Okay, so yung consequences. Just like kay David. Sabi ni David, renew in me a right spirit. Yung nagkamali siya kay Bathsheba. Tapos sabi niya, huwag mo ialis sa akin ang iyong Holy Spirit. At that very time, nahumingi siya ng sorry. So niya ba yung robe? Yes. Now, let's go here. Diba, na-violate na yun si Ten Commandments. Yung record natin nasa heaven. Move mo, Pabel, may papakita tayo dito. Hindi, papunta. Pabalik yan. Sige, go. Sige, nagpasa na natin yan. Sige pa. Let's go here. Sige pa. Ay, hindi. Bumalik ka sa start. Pabalik yan eh. Pa-forward tayo. Huwag na tayo sa pass. Pabalik. Lilingunin lang natin ang pass. Ay, yan. Punta tayo dito. Sige ba? Balik konti. Sige pa? Ayan. Okay. So, nabanggit ko kanina, hindi pa natin na-clarify. Ngayon natin na-clarify. Ano ngayon? Yung record mo sa'yo, doon ano nakalagay? Pardon. Ba't hindi deleted? Bakit pardon pa lang? Sino mong sasagot? Tulungan niyo kayo, yung mga may alam. Bakit pardon? Nasa recycle bin pa yan. Sige, Sister Gina. Gina Romblon, kasi meron tayong Gina Yarumbel. Pero yung Gina Romblon, dati niya si Yarumbel. Happy Sabbath. Bakit pardon? Kasi may posibilidad pa na magkakasala ulit at maibalik mo rin sa Yes. May possibility kasi bumalik ka pa ulit. Totoo ba yun? Iniwan mo na yung alak tapos after 5 years nag-grade ka, namilis ko mag-grade course. Yung soju na may yakot. Sarap nun, namilis ko na yun. Sino nag-soju na may yakot yun? Yung Alfonso na may coke. Ang sarap din nun. Tapos ano pulutan niya? Skyflakes na dinurog sa tuna. Masarap din nun, di ba? Na Redison. O after 5 years, nag-grade ka, hinahanap mo na naman siya. Pwede ba bumalik? Ano ang aim natin? Pa-pardon, ma-delete yung record. Kaya importante dito ang tamang theology, mga kapatid. Ang aim natin, hindi ma-pardon, kundi ma-remove yung record. Kwento ko na lang, marami itong mga evidences. Meron tayo teaching, hindi ito teaching ng Adventist, teaching ito ng Bible na na-discover ng Adventist. And that teaching is about the cleansing of the sanctuary. Ano ibig sabihin ng cleansing of the sanctuary? Yung sanctuary nasaan daw? Nasa langit. Yun yung command center, yung headquarters. Ano gagawin doon sa command center? I-cleanse. Paano muna yun nila ginagawa? Wala dito sa picture eh. Sa time ng Israel, kapag sila nagkaroon ng kasalanan, ano kailangan nila gawin, mga kapatid? Kailangan nila mag-offer ng
sacrifice. May dala silang tupa. Anong gagawin sa tupa? Sino papatay? Sila. Bago nila patayin, anong muna gagawin nila? Ano muna gagawin? I-confess nila lahat ng sin nila, specific. After nila ma-confess, bibigyan sila ng knife at sila yung papatay doon sa... Bakit sila yung papatay? Bakit yung nakagawa ng kasalanan ang papatay sa tupa, hindi yung priest? Kasi may priest na mag-a-assist eh. Pero mag-a-assist lang siya. Ang papatay, yung sinner. Picture kasi yon kung paano natin pinatay si Jesus yung nakagawa ka ng kasalanan. Pagkapatay sa tupa, kukunin yung blood. Yung katawan niya ngayon, iluluto sa altar. Next time natin pag-aaralan yung pinaka-details nun, pinapakita ko na sa inyo yung process kung bakit nilalagyan ng pardon. Papasok ngayon yung blood sa loob ng command center, sanctuary. Ang sinasabi ko dito, yung sa earth muna na process na sinabi ng Bible sa time ng Israel. Ano gagawin sa blood? May blood siyang dali. Pupunta siya ngayon sa loob ng yung command center, yung sanctuary, hati sa dalawang part. May holy place, may most holy place. Kaya na nag-iwalay lang sa dalawa, yung curtain, yung veil, yung kurtinang malaki. Yung dugo na yon, iwiwisik niya ngayon doon. So yung kasalanan ng sinner, napunta saan? Sa tupa. At mula sa tupa, napunta doon sa blood. At mula doon sa blood, napunta na saan? Sa kortina. Sa kortina. Ngayon, pag nawisik na sa kortina, symbol yon na yung record nasaan napunta? Nasa loob ng command center. So lahat ng ginawa natin kalokohan sa buhay, simula ng 5, 6, 7 ka na may awareness ka na what is right and wrong, may CCTV camera yon. Yung mga ginawa nyo nung mag-isa kayo sa kwarto. Ay, lagot kayo mga kapatid. May CCTV record yun. Nung umalis ka, saan ka pumunta nun? Wala, namasyal mga sa SM. Talaga ba? Kahit pala nakakita, pero sa heaven, kahit hindi ka nakuhaan ng mga CCTV camera dito sa earth kasi magaling ka pumesto, dun ka lagi sa blind spot. Nanonood ba kayo mga assassin movie, mga kriminal, mga palabas? Di ba dun sila sa mga blind spot, yung mga walang CCTV camera? Kahit ganun ka kagaling, matatakasan mo yung CCTV sa planet Earth, pero not the CCTV on the Kingdom of Heaven. Marami ngayon yun. Pag humingi ka ng sorry, lalagay lang pardon. Sa cleansing of the sanctuary, winiwisik nila yung dugo sa kortina. For 1 year yun, hanggang magkakaroon sila ng, ang tawag nila, final cleansing or Day of Atonement. Tuwing October yun. Ang gagawin nila, ipa-final na, papalitan na kasi yung kortina kasi puno-puno na siya ng dugo throughout the year. Ang kailangan ngayon nila, i-make sure na pag ginagawa nila yung ordinance or yung ceremony, wala nang may kasalanan sa buong camp. Kahit high priest mamamatay kapag sinagawa yung ritual na may kasalanan pa. Ano ibig sabihin? Yun ay pattern kung paano ngayon tayo last days sa heaven. Ang position natin mga kapatid, dapat before second coming, hindi ka na gumagawa ng kasalanan. Hindi tayo continue in sinning to get the pardon. Tayo ay to stop in sinning. Ano mas madali gawin? Pag-continue sa sin to pardon o to stop in sinning? Bakit? Tignan niyo yung logic. Bakit walang makasalanan na dadalhin sa langit? Bakit bawal yun, Winfred? Kasi malaki na yung kasalanan ginawa ni Satanas sa langit na daya na yung 1/3. So ayaw na maulit ng Panginoon. Very good, yun lang. Kapag may isang sinner na dadalhin sa langit, mauulit na naman yung problem. Halimbawa, may dumating dito ngayon na may COVID na malala. Payag kayo? O may Ebola? Di ba nasolve yung COVID? Payag pa kayo magka-pandemic ulit? Kaya pag may alam tayo na may COVID na malala, na makakahawa, papayagan nyo makapasok? Hindi. Gagawin mo lahat ng paraan at almost na walang
Hindi siya pwede bumalik. Kaya to say, na sa second coming daw, ang gagawin ni Jesus, bigla kang itatransform. From sinner, gagawin ka ng sinless sa second coming. Wala pong message na gano'n ang Bible. Kaya, going back to the baptism, may dalawang theology. Sige pa. Bakit? Balik mo na doon, papel. Ayan. Bakit may baptism sa mga baby? We're not going against sa Catholic per se. Kundi sa na-establish nila na dogma and creed. Kasi part of their dogma and creed and doctrine and practice, ang baby kailangan i-baptize ng baby. Sino dito na-baptize ng baby ng Catholic pa? May musikan kayo. Bakit nila ginagawa yon? Doktrina yon, hindi po yung ritual. Kasi may belief na may original sin tayo. Alam niyo nakakalungkot? Marami ng Adventist na niniwala dito, Sister Gina, na meron tayong original sin. Ano tong original sin na to? Yung kasalanan na ginawa ni Adam, kasalanan mo din yun. Minana mo. Kaya kailangan, dahil minana mo yung kasalanan na yun, pagkalabas ng baby, kailangan mo i-baptize para mawala daw ang original sin. Pero tinuturo ba ng Bible yun? Kasi meron ditong confusion. Saan ang galing? Eto, next slide po. Lumagpas, balik. Psalms 51 verse 5. May binabanggit dyan. Behold, I was shapen in iniquity, sabi ni David, and in sin did my mother conceive me. Parang sa verse daw na yon, pinanganak siyang may kasalanan. Pero pag tinignan natin maigi yung kahulugan nun, hindi original sin yung tinutukoy nun, kundi yung effects ng sin. Parang ganito, yung bata, pinanganak siya sa tabi ng ilog na may basura. Wala siyang choice, pinanganak siya sa lugar ng ilog na may basura, pero tanong, pwede ba siya mabuhay ng malinis sa bahay niya later? Pwede ba yan? Pwedeng yes, pwedeng no. Yung environment niya, pwedeng makapag-contribute sa magiging character na mabubuo sa kanya, pero kung pwede rin, because of that, may iba yung kanyang character. So, andito yung mga verses. Hindi na natin babasahin, Ezekiel 18, Deuteronomy, Jeremiah. Nakalagay dyan, lalo na sa Ezekiel 18, yung kasalanan ng tatay, hindi mamanahin ng anak. O yung nagawa ng anak, hindi mamanahin ng tatay. Gawin natin practical. Yung tatay nyo ng snatch sa Quiapo, pwede ba kayo hulihin? Ganon ginawa kay Bato. Gusto nila sana takutin yung asawa, ikukulong nila. Pero yung asawa ba ni Bato yung kriminal? Or yung may reklamo? Or yung may warrant daw sa ICC? So tinatakot nila, mabuti na lang, alam ng asawa ni Bato yung batas. Diba unfair? May ganun case na nangyari sa kaibigan ko. Ang nang-hold up mga kuya niya. Dahil mga kuya niya yun, siya yung tinuli. Dinakulong dyan po sa sais. Tinakalan, binugbog, dinadalaw ko yung dati sa... Nilipat siya sa Kamuning May Kamuning pa, wala na no? Sa Kamuning, dinadalaw ko siya doon. Nakulong siya siguro ng mga 3 to 6 months, hindi niya kasalanan yun. Kasalanan ng mga kapatid niya. Hindi naman nagpatuloy sa demanda yung na pag-is na tiyan. Kaya nakalaya siya. Pero napagbintangan siya. Pero fair ba yun? Iba gumawa, siya hinuli. Although kapatid niya. Di ba walang gagawa nun? Ano tatawagin natin doon? Di ba na nga daw na may isang kriminal na katakas kaysa isang inosente na ikukulong. Yun yung principle ng law. So, kaya po, hindi tayo nagmamandate na yung mga baby binabaptay sa atin. Because we don't believe sa original sin. Ang nakakalungkot lang, kumakalat yung doctrine na ito. Na pinanganak tayo na may sin, capital to S-I-N. Na kahit na
Wala ka pa talagang ginagawang kasalanan. Kasi kailan nga lang ulit nagkakaroon ng kasalanan? Kailan lang? Ano nga ulit yung sin? What's the definition? Sin is the violation or transgression of the law. So, yung 3 years old ba may kasalanan na? Ilang taon na sa AD? 2 years old. Si AD, tatakbo-takbo dito, tatawa-tawa, pag nainis kasi si paano sa AD. Ang likot mo! Na may kasalanan kasi di pa mo sa AD. Pero si AD itself, may kasalanan ba? Kaya ano sabi ni Jesus? Let the children come unto me. Ano sabi nila? Kung hindi kayo magiging kagaya ng mga bata, hindi kayo pwede sa kingdom of heaven. Kasi ano sinasabi ni Jesus doon? Ang qualified sa heaven, yung may ugaling bata. Kung totoo original sin, sasabihin ba ni Jesus yung ganong pointers? Na ang kingdom of heaven para sa mga bata. At walang record sa Bible ng baby pinaptize. Ang ginagawa natin sa church, dinidedicate. Are we clear on that? May tanong kayo sa part na yan? May tanong po kayo? Kaya po yung belief na hanggang second coming ang sin, yan ay deception ng devil. And are you aware? Lahat ng theology ng Christian sa buong mundo, yan ang pinaniniwalaan. Pumunta ka sa evangelical, hindi lang kasi Sunday keeping church sila. Yung theology nila, hindi man nila binabanggit word for word yung original sin. Pero naniniwala sila na you can continue to sin until Jesus comes. Kung magpo-continue ka ng sin hanggang dumating si Jesus, ano mangyayari sa'yo? Ano sabi ng Hebrews? Jesus is going to come without sin unto salvation. So kung may sin ka, kasi nakapardon naman eh. Hindi aim ng langit na mapardon ka. Ang aim ng langit, ma-delete yung record. Kaya may cleansing of the sanctuary, Daniel 8:14. And the way we understand paano natupad yung prophecy na ito, wala na ako sa slides ko, tutuloy ko lang yung flow. Kailan nag-start na mag-clean ng record ang heaven? Kasi sa database, di ba, nandun yung mga kasalanan natin? May record ba ng CCTV camera ng ginawa mong kasalanan, JL? JL, nandun. Yung ginawa mo last week. Alam mo, ano? Big Fred, yung sa'yo din, nandun. 2 weeks ago. Yung ginawa mo kahapon, nandun ba? Lahat tayo, nandun. O, ngayon, next slide. Okay, wag na yan. Lagpasan natin yung part na yan. Meron ako dito, balik tayo dun sa database. Nandiyan pa ba yun? Ayan, okay. Balik tayo dito. Hindi, yung kanina yung may picture ni Jesus. Yan. Yung may picture po ni Jesus, yung nakagalan si Jesus. Hindi, yung isa kanina yung nasa throne. Baptism po yan. Ito na, malapit na Sister Papel. Ayun, balik. Ayan. Bakit hindi tayo magpo-continue in sin? Ano ginagawa ni Jesus actual sa heaven? Halimbawa, itong mga ibabaptize, kumara si Chelsea. Chelsea, naniniwala ka sobrang bait mo, di ba? Hindi, kami naniniwala kami. Alam natin si Chelsea sobrang bait, yes? Pero can we say, si Chelsea may kasalanan din na nakarecord sa heaven? Agree, di ba? Meron yan. Di lang natin alam. Bakit? Kasi meron din tinatawag sin in thought. Na part ka ng Ten Commandments eh, nagkaroon ka ng kasalanan pero sa isip lang. Hindi mo actual na ginawa pa yun, naisip mo pa lang. Yung, patay ko kayo ito. Inis na ako dito eh. Kung magkukulang ako, kinulang ko na eh. Saan sa Ten Commandments yung sin about thoughts? Saan yun? Anong number? Anong number? Number 10. Yun yung law about the mind. Okay? So kahit ang bait-bait mo, kasi nakokontrol mo naman yung sarili mo. Pero kung ano-ano ng krimen, nagawa mo sa
Sa isip mo, yung tao na yun, double dead. Hindi mo lang pinatay. Tinorture mo siya bago mo patayin. Sa isip mo nga lang. Kasi hindi mo kaya gawin ng actual. Kasalanan pa rin ba siya? Eto, hindi na natin alam paano pa ito i-judge, kumbaga titimbangin. Pero sabi, kasi ang heaven, advanced yung system niya. Di ba meron nga tayong mga MRI scanner? Hindi nga natin nakikita yung mga angels ngayon, sobrang advanced ng technology nila na ginagamit. Pero meron yan, baka tuwing may dumadaan sa ating angel, ginagano ka kuya, may scanner sa utak. Di ba yung dadaan ka minsan sa mall, pag may kinuha ka, o kaya sa airport, may ano yan. Huwag pa nasutin. Sa tingin nyo, walang ganun yung heaven? So, gano'n yung i-scan yung utak mo, shoo! Ang daming nakuha. Lagay sa record. Ngayon, nag-pray ka. Pag-pray mo, anong actual na gagawin ni Jesus? Sa throne of heaven, sasabihin niya, kasi ginajudge tayo ngayon. Are you aware? Abangan niyo yung topic dyan ni Elder Moses. Na-share na siya sa atin, pero maganda maulit niya kasi may mga bagong angle po doon. Lahat tayo ngayon, mga kapatid, under judgment. Kaya natin ito pinag-uusapan. Chine-check yung record natin lahat. Ngayon, kapag nag-pray ka, kaya sobrang advanced ng internet ng heaven eh. Nakita nyo gano'ng kalaki yung universe kanina? Para nga lang makapunta tayo sa katabi natin na star na araw. Kailangan ng 4.5 years. Light year yun ha. 4.5 light year. Pero kung airplane daw sasakyan mo, 270 years, di ka pa nakakarating. Patay ka na, hindi ka pa nakakarating sa pinakamalapit na star. Ganun kalaki yung distance, sobrang laki. Yung prayer, pinaka-advanced connection natin yun. Anong pinakamabilis ngayon? Yung kay Elon Musk? Yung satellite? Tesla? Hindi, yung Starlink. Akala natin Starlink kasi kahit nasa mundo ka, wala pa rin na-advance sa prayer. Pinaka-advance na technology ng heaven na binigay sa atin. When you pray, automatic, para ka nakipag-online meeting sa Diyos sa heaven. Si Jesus, sasabihin niya sa Father, Father, may blood. Under judgment ngayon. Ngayon, ang gusto talaga ng heaven, lahat ng record natin deleted. Kaya ang object natin, mga kapatid, ma-delete lahat ng sin. Para, pag na-delete na lahat ng record ng sin, bakit si Jesus hindi pa dumarating? What do you think? Bakit hindi pa dumarating si Jesus? Ang nagdi-delay yung mga Sabadista. Ako at kayo. Bakit? Uy, si Jobe nag-pray, pardon. Siguro nagpupulongin ng angels. Naku, papardon na naman natin yan. Next week. Kilala na namin si Brother Joben eh. Oh, siguro yung angels, no? Naku, magkakawa na naman yan. So, by next week, yung pardon, ano na naman? Balik na naman. Kulay-pula ka na naman dun. After 3 days, uy, nagsasorry. Wala eh, pag nagsorry ka, anong gagawin nila? Paulit-ulit yun. Paulit-ulit. Parang kayo nagmamap. Habang map ka ng map, apak. Uy, malibis na naman. Nakabaka mo na naman. Ganon ginagawa natin. Tanong, forever bang ganon? Kaya may close of probation. Susundan niya, isipin nyo lagi, Jesus, sige yan, Jesus, may blood. Ito naman ang JM na naman eh. Ano naman ang JM? Father's JM. Mahal tayo lahat. Ito yung winfriend. So lahat tayo, kinakausap ni Jesus, nag-mediate siya. Ngayon, ang claim dito ng mga naniniwala na you can sin until Jesus come, kasi daw hindi pwede, kasi mediator daw si Jesus. Nakalimutan nila, hindi forever mediator si Jesus. Kasi sa cleansing of the sanctuary, habang buhay ba may mediator doon sa command center? Hindi aalis yung mediator. Kaya sinasabi nila na you can continue to sin kasi may mediator daw, kaya to. Hindi, sinasabi ng Bible, yung mediator, hindi forever. The Son of Man is a consuming fire na, di ba? Sige, Winfred. The Son of Man is a consuming fire na pagdating, di ba?
Yes, consuming fire siya. Hindi lang yun magta-transform siya na ganun talaga siya. Nuclear power ang God eh. Tuloy. Since consuming fire nga yung pagdatingan niya, di ba? Kaya Ito na lang. Pabong papel. since the Son of Man is a consuming fire nga, di ba? Kaya kapag may kasalanan tayo, hindi tayo makakatingin sa Kanya eh. Kaya sasabihin natin na pato itago niyo kami, hindi namin kaya tingnan yung liwanag niya. Yung pato na yan, di yan yung tumakas ka. Tama po, Brother Wingfred. And, kaya gusto masettle ng Diyos once and for all, di lahat tayo naka-profile sa heaven. Lahat ng Christian, regardless kung Adventist ka o hindi, basta Christian ka, kasali ka sa judgment. So may judgment sa heaven, may due process, i-check lahat. Sa second coming ni Jesus, hindi pa siya lang doon. Sino ba yung sisave ko dito? Sinong hindi? Pagdating ni Jesus, alam niya na ba sinong pupunta, sinong hindi? Alam niya na. Saan siya nag-decide? Kasi sa Revelation 22, nandoon yun eh. Behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Ano dala niya? Reward. Sa school, pag graduation, doon pa lang ba nag-evaluate? Sino ba bibigyan natin ng medal ngayong graduation? Ay, ito 95 to, bigyan ng, doon ba sila nag-decide? Or before the graduation ceremony, na-evaluate na ng teacher, sino yung bibigyan ng medal, sino hindi? Kung sa human transaction nga sa eskwelahan, ginagawa natin yan, kahit di ba sa mga kumpanya, sino ba bibigyan natin ng reward? Sino ba yung best employee? Before the event ba o right then and there sa event? Before the event, may evaluation na yon. Pag na-evaluate na nila, sa heaven, pagdating ni Jesus, may dalawa siyang reward. It's either reward of eternal glory or reward of eternal damnation. Aware na siya kung sinong pupunta sa langit, sinong hindi. Saan nangyari yun? Sa database. Kaya ang endgame hindi sa earth, saan? Ang endgame sa heaven. Kaya ang sabi ng Bible, Colossians 3:2, set your affections on things above, doon matatapos lahat. Kaya importante po, how we understand yung record natin sa heaven. Wala akong pakialam sa Bible, Brother Joven. Isa kong Gen Z. Pangarap ko maging pilot. Magpalipad ka ng aeroplano. Basta i-make sure mo lang, sa paglipad mo ng airplane, yung record mo sa heaven, hindi mabubura yung pangalan mo sa Book of Life. So, ayan na. Kaya, pag binasa yung Great Controversy, sabi doon, name accepted, name rejected. Ini-evaluate kayo niyan. So, nakalagay sa Book of Life, may removal of records. So, kung marami kang sin, nag-confess ka, pardon, pero ano nga ulit ang aim natin? Bakit delete? Bakit remove? Kailan yung masasabi na patawad ka na doon sa kasalanan na yun? Nagpapatawad naman na, pero kailan yung masasabing hindi na ako alipin ng kasalanan na yun? Paano yung masasabi yun? Kailan mo lang masasabi na hindi ka na nakakulong sa kasalanan? Yun. Pag nag-stop na. Kung hindi ka na umiinom ng alak, hindi ka na nagbabad words, hindi ka na nagmumura, hindi ka na lumalabag ng sabat. Kaya importante ba ang overcoming, mga kapatid? Kaya pag binasa nyo sa Revelation, paulit-ulit sinasabi, He that overcometh, He that overcometh, He that overcometh. Bakit paulit-ulit binabanggit kung He that overcometh? Kasi nga, i-clean yung record sa heaven. Maraming ayaw ng ganitong teaching sa Bible. You know why? Kasi, ano ba yan? Bakit ganyan? Parang pinahirap naman. Pinahirap ba o pinalinaw lang? Kasi nga, dahil ama mo daw siya, may relasyon na kayo, okay na. Nagkakamali ka man, natututo ka, bumabagsak ka, tumatayo ka. Tama po yun. Magandang relasyon ba yung ganon? Pero hindi hanggang doon lang. Nung umuwi yung prodigal son, favorite ko ng lahat eh.
lumayas pa ba siya ulit? Yung pag-uwi ng prodigal son, kailangan din i-secure ng prodigal son na hindi na siya ulit lalayas. Hindi na ulit siya magre-rebelde sa ama niya. Kaya po, ito ang importante ngayon mga kapatid. Yung pangalan mo nakasulat pa rin ba sa Book of Life? Yung pangalan ko. Tatlo lang naman yun eh. Book of Death, Book of Life, ano pa yung isa? Book of Remembrance. And based sa mga natutunan natin, review ito, ano daw yung nakalagay sa Book of Remembrance? Ano ka nakalagay sa Book of Remembrance mga kapatid? Record ng ano yung Book of Remembrance? Record ng good deeds. Good deeds. Nasa Book of Death yun. Bakit record of good deeds? Ito exciting. Alam niyo kung bakit? Kaya tayo una, maliligtas ka ba kasi gumawa ka ng good? Hindi. Ano lang pinangbayad? Bakit nakip yung pangalan mo sa Book of Life? Ano pinangbayad lang dyan? Yung blood ni Jesus. Hindi pwede yung ginawa mo lahat ng good deeds. Pwede ba yun? Hindi yan. Kaya, very clear ba yung position natin dito? May ginawa ka ba? May role ka ba para ma-save? Wala. Wala kang role. Maling term. Yung part mo, hindi yung role. Iba yung role sa part, yun yung lilinawin natin. May role ka ba para ma-save? Wala. Okay? Wala. Ang gagawa lahat yun, 100% sino? Ang Diyos. Eh ano yung part? Yung part na yun, hindi para ma-save ka. Clear? Hindi para ma-save ka, kundi ma-secure mo na save ka. Bakit kailangan mo i-secure na save ka? Parang ganito, binigyan ko kayo ng phone, binigyan kayo ng bag, binigyan kayo ng pera. Wala kang ginawa, tinanggap mo lang. Pero dadaan ka sa divisoria na maraming starter. Anong gagawin mo? Anong part mo? Naku, mga starter. Ibubuyang-yang mo yung bag. Hello, Louis Vuitton, 5 million, bumili ka sa akin. Ay, nasya! Tapos hawak mo yung bag na mamahalin, ganun lang. Maagaw talaga? Yes? So yung binigay sa'yo lahat, wala kang ginawa. Tinanggap mo lang yun eh. Pero duty mo i-keep. Duty mo i-secure. Make sense? Kasi may aagaw doon sino? Revelation 12:12, the devil has a short time. Iyaata ka. Kaya you have to keep your record in heaven. Ano na una? Ma-record ka sa Book of Death or Book of Life? Book of Life. Anong nauna? Di pinanganak ka sa earth. Pinanganak ka sa earth. Kasi ito yung theology ng mali ng original sin eh. Dahil may original sin, devil talaga nagmamayari sa'yo. At dahil devil na nagmamayari sa'yo, bounded ka sa hell. Tapos pinasama nila yung hell. Susunugin ka forever and ever and ever. Nakakatakot, di ba? Kaya kinakailangan mong tanggapin si Jesus para hindi ka maging bounded sa hell, mag-switch ka ng condition, magpunta ka sa heaven. And pag nag-switch na yung condition mo sa false teaching sa false teaching to, dahil lumipat ka na from kingdom of Lucifer na sa kingdom of Jesus ka na, nag-switch na. Kahit makagawa ka pa ng kasalanan, okay na. Once saved, always saved. Kasi yung paglipat mo ng nag-take side ka na kay Lord, hindi na makakago yun kahit magkamali ka. So yun yung false teaching. Pero ito yung teaching na sinasabi ng Bible. Originally, pinanganak tayo lahat. Yung pinanganak tayo, saan nakasulat yung pangalan mo? Sa Book of Death, Book of Life. Sa Book of Life ka originally. Kaya ano talaga tayo? Heaven bound. Hindi tayo hell bound. Pero bakit natanggal yung pangalan mo sa Book of Life? Kasi lumaki ka sa mundo ito, wala kang awareness sa Bible. Kahit naman pinanganak ang Adventist, hindi na maliwanag ng maigi sa'yo. Kaya na-tempt ka sa worldly things, na influence ng mga barkada mong gumagawa rin ng mali. Huwag ka na mag-church, Sabat! Tara na! Punta tayo MOA o mag-BGC tayo, sama ka naman. Kasi boring sa church. Eh dinalabag mo yung Sabat. So originally, saved ka. Bakit? Ano sabi ng Bible? While we were yet sinners, Christ died for us. Originally saved tayo. Lahat ng pinapanganak sa earth, originally saved yun. Kaya lahat ng baby, pag pinanganak, halimbawa may baby na matay, saan siya pupunta?
Nabasa niyo na si Spirit of Prophecy, marami daw baby sa langit na doon nalalaki. Bakit? Kasi hindi na sila nagkaroon ng opportunity lumaki dito sa lupa. So sana sila. Kung may original sin sila, pwede ba doon? Hindi sila nabaptize. Sige, anong tanong? Mamaya. Okay. Kaya mga kapatid, ang original na status natin, saved na tayo. Amen? Kaya lang, hindi natin alam yung relationship natin sa Diyos. Hindi natin alam gaano ka-importante yung law of God. Hindi nagkamali tayo. Tinakawan mo ng oras ang God. Instead na i-worship mo, nag-ML ka. Para na sa kanya yun eh. Yung mga ganun lang, ng mga maliliit na mga details ng sin, recorded pa din. So lahat ng mga sin natin, nag-accumulate yun, mabubura talaga yung pangalan mo sa book of life. Kaya may message ng gospel para i-remind, Hoy, hello, dati kang taga-heaven, nagaya ka ng devil, halika, kinire-reclaim tayo. Kaya yung repentance, ang tawag doon, turn back, yung lesson natin kanina. Yung ibig sabihin ng repentance, change of mind. Hindi lang umiyak ako, nag-repent na ako, umiyak na ako ha. Kaya pag pumunta ka sa mga church na paiyakan yung style, yung mga emotional, napanood ko yun sa Reels eh. Nung una daw, kasama yung mga kaibigan niya, kanta-kanta daw sila. Tapos, parang wala lang daw. Tapos maya-maya daw, naramdaman niya, sumayod na daw sa kanyang Holy Spirit. Tapos umiyak na daw siya. Nung una daw, nakakornea siya sa mga kasama niya. Kasi, may iyak daw, nagka-cry-cry, tapos kanta-kanta sila. Tapos maya-maya daw, siya naramdaman niya daw, may pumasok na din sa loob niya, kaya pumasok. Nag-iyak na din siya, ganun-ganun. I love Jesus, I love Jesus. Nag-change of mind ba? O naging emotional lang? Emotional. Nakita niyo ba si Jesus nag-Bible study? Habang nagpa-Bible study, okay. Tapos nag-topic si Jesus kung mag-iyak at may ganun ba? Lahat ng Bible study ni Jesus para maging clear yung mind. Lagi niyang pinalilinaw yung malabo. Yun lagi ginagawa ni Jesus. Ano daw mo gawin, Fred? Last part, papel. Dito tayo. May tanong lang din ako kasi yung yung ginawa natin yung sorry ako mabubanggit ko to kasi yung third Sabbath kasi may last month yung nagpunta tayo ng Batangas Sino kasama? Hindi. Tayo na yun. Hindi, sige kami yan. Balik. Hindi kasi yung bumiyahe tayo ng Batangas during Sabbath hours pa kasi yun eh. Tapos bumiyahe tayo. Kasi may nabasa kasi ako sa ni Ellen White na sabi ay I pray that my flight would not fall on Sabbath, di ba? Kasi kung pupunta tayo ng malayong lugar para makiramay sana, di ba, supposedly dapat the day before or the day before the Sabbath or mga madaling araw pa lang na Sabbath para pagdating doon sa ay nakakapag-worship na tayo, di ba? That's a Hindi very good ginawa pa question. tayong tayo ng Tama. Kasi nga, the way na naintindihan ni Wilfred, yung biyahe, yung travel, parang naka-violate ka ng Sabbath. That's a very good point of view. However, ganito ka, paano ngayon natin i-judge yung ganong sitwasyon? Dito na pumapasok, yung time and place must be considered. Sinulat yun ni Ellen White. Sige tuloy. Kasi sila Brother Roy din noon, pagdating namin ng gabi doon, paalis na sila noon kasi doon na raw sila nag-Sabbath school kasi. Ayan, tama po yan. Paano ngayon natin i-handle yung mga ganyang cases, mga kapatid? Sa mga ganyang case, halimbawa, ganong pangyayari na hindi to excuse at ayaw natin maulit. Pero nalimitahan tayo magkaroon ng mas better preparation. Yun, ipasok natin sa personal natin na connection sa God. Hindi natin yun policy. Kasi may mga ganito. Merong mga violation na nangyayari kasi naging policy ng church.
For example, halimbawa, sa isang church, dineclare nila, hindi kami naniniwala na kailangan mag-change ng diet para pumunta sa heaven. Policy yun. Pag dineclare, ay kami hindi namin position yan dito. Ngayon, sa policy kasi, nag-shape ka ng character ng kabuuan. Hindi natin yung policy. Hindi natin ginusto yun. Kaya lang, yun lang din yung opportunity natin makapunta tayo lahat. Kasi lahat hindi available sa ibang araw. Sa tingin nyo, hindi ba yun ikukonsidera ng Diyos? Alisin natin sa mindset natin, although may CCTV record sa heaven, yes, lahat nakadetalye, pero at the same time, ang Diyos natin broad siya mag-isip. Kailangan lang talaga may documentation. Pero at the same time, ang lawak ng kanyang pangunawa sa atin. Lagi niyang tinitignan yung cause and effect. So ano ba pinangyarihan niyan? Bakit ang Commonwealth nagbiyahe ng alas 2 ng hapon? Gusto ba nilang saktan ako? I-check lahat yun. Kung tayo nga sa pagpaplano natin dito sa Church Bernard, nagdi-deliberate tayo para wag magkamali ng decision, maintindihan natin yung sitwasyon. How much more yung deliberation na ginagawa sa heaven? Make sense? Hindi natin policy lumabag ng Sabat. Kaya nga, actually, last time, binusog ko yung mga bata ng Sunday. Oh guys, pwede ba ganito gawin natin? Pag bibigay tayo ng reward sa quiz, wag na tayo bumili pag Saturday. Kasi pwede naman natin i-prepare before Saturday. Kasi ang binibili naman natin, hindi reward na mapapanis. Halimbawa, ano ba naman yung kanina? Brownies. Pwede siyang bilhin ng Thursday. Fresh pa rin naman kahit paano. So yun, iniiwasan natin yun. Maganda yung mga ganung tingin para tayo mga kapatid maging mindful and straight. Yes? But at the same time, huwag natin masyado maging metro sa lahat, lalo na sa church, na ma-judge natin. Okay? Basta tayo dito sa Commonwealth, ganito usapan natin. Parang yung usapan natin sa Senate. Kung saan yung ebidensya, susundan lang natin. We follow the law whithersoever he goeth. Kung ma-discover natin sa pag-aaral ng Bible, kailangan pala talaga natin lahat healthy bago pumunta sa langit. Saan pumunta ang Commonwealth? Sa pagiging healthy. Kung ma-discover natin, ay kailangan pala natin talagang ingatan ng maigi ang edges of the Sabbath based on the evidence. Saan tayo pupunta? Doon tayo pupunta. So along the way, marami pa tayong mga adjustments, marami pang mga pagbabago, pero again, hindi natin policy ang lumabag kapag araw ng Sabat. Anong dagdag? Kasi Last na yan bago tayo matapos. Last na tanong, Wilfred. Kasi habang nagbibiyahe din kasi ng Sabado noon, dumating din sa sitwasyon yung nasa lipan ng kami, yung van mismo. Nag-stop over pa kami sa mga inasalong para mag-early dinner. Sorry naman yun. Hindi pa kasi Hindi kayo makarelate kasi alam mo na, ano kinakalit ang ko. Hindi pa kasi sunset noon, tapos nag-early dinner na. So inisip ko parang may naging paglabag din doon. Kasi Okay, that's a very good Kasi revelation. pagdating din doon sa nag-aalok din yung bereaved family ng ng dinner din. So, inisip ko parang may naging violation din sa yung nag-stop over sa inasal doon. Okay, ayan, paano natin i-assess yan? Question, bawal sa gray area. Nag-violate ba o hindi? Nag-violate o hindi? Nag-violate, malinaw yun. Okay? Hindi natin policy yun. Pero tanong, pwede ba unawain? Pwede ba mapatawad? Yes, doon tayo pupunta. Bakit? Considerate ang gabi. Gutom na! Gutom na sila, gusto kumain. O di, sige kumain, pero malino violation. Ngayon anong gagawin natin next time around? What can we do better sa mga susunod? Pagplanuhan ng maigi. O magbaon na po tayo para di na tayo matukso sa mga kinasal. Underrace pa naman yun. Pagpaplanuhan lang para mas maging maganda yung ating walk experience. Pero mga kapatid,
Yung balance, na huwag tayo maging judgmental sa bagay na yun. Kasi hindi natin yung gusto. Okay? Sige, Brother Albert. Iba yung tanong mo. Sige. Tama po yan. Dapat po talaga na hindi tayo mag-judge sa ating kapwa kasi lahat naman po tayo nagkakamali. Kumbaga, ang bawat isa sa atin, nagsisikap pa lang. Pero, ang sabi ng Panginoon, ang bawat isa sa atin, hindi tayo titigil sa kapwa natin. Kahit gaano siya kabait, ang Panginoon pa rin ang titimbang sa atin. Amen. Akala natin yung tao na yan, palasimba yan. Araw lang kinikita sa araw ng Sabat. Pero hindi ko pala, hindi tayo magtataas ng kapwa natin. Kundi ang Panginoon ang magtataas. May basahin po ang verse. At sabi ko sa Kawikaan, 6:12. Ang lahat ng gawain ng tao ay tila malinis sa kanyang paningin. Ngunit ang Panginoon ang tumitingin at nagtitimbang sa kanyang spirito. Yung mga malinaw mga kapatid, no? Ang Panginoon pa rin ang magtitimbang kahit magpakita tayo ng kabaitan sa ating kapwa. Ang Panginoon pa rin ang magtitimbang kung tama at mali ang ginagawa natin sa ating kapwa. Yun ang pagkakasama. Thank you. And going back sa command center, sinong priority mo i-check? Yung profile mo o profile ni Elder? Magiging concern ka lang sa profile mo. Kung alam mo sa sarili mo, ay teka, violation to. Kumain ka ba ng mag-inasal? Bakit ka kumakain? Bakit ka kumain, big friend? Dapat finish mo lang. Sister Gina, sige, mamaya na yung tawag. Ano po yung sister? Maganda kasi yung tanong ni brother. Sige mo. Kung ating paglalawakan, brother, yung ating kaisipan at kunin natin yung character kay Jesus, no? Ang kanyang mga alagad ang naglalakbay na nakaranas ng gutom. Dahil sabi ng sa utos, huwag kang maggawa sa araw ng Sabat o umani. Pero sila ay nagtipid at kumain. Kasi nga, nagutom sila. Sa sitwasyon, ay alam ng Diyos. Kahit nga, di ba, sabi ng Panginoon, sa araw ba ng Sabat, pag nahulog ang inyong baka, pabayaan na ninyo? Mayroon mga sitwasyon na ganun, bro, na huwag natin sabihin na ay violation. Kaagad, violation. Tingnan natin ang ating ginagawa. Kung itong ginagawa natin ay para sa kalooban ng Panginoon at hindi natin sinasadyang magkasala. Yun po. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang magkasala sa Espiritu ay walang patawaran. Pero kung yung ating mga ginagawa ay ayon naman, no? Yung tulad mo sabi na naglakbay ng araw ng Sabat papunta sa Batangas. Okay yun po, bro, kasi ang inyong paglalakbay ay gawain. No? Pupunta kayo doon para magkaroon kayo ng gawain. May misyon. Kaya yun ay mga allowed na binibigay ng Panginoon sa araw ng Sabat. Pero kung pupunta ka doon para lang magkaroon ng kasalan o birthday, sariling lakad po yun. Sabi ng Panginoon, huwag kayong lalakad sa araw ng Sabat sa sariling lakad. Amen. Thank you, Sister Gina. May dagdag pa po kayo. Brother Elder Moses, gusto mo dagdagan yung mga pag-usapan? May dagdag kayo? Wala na? Pupunta na tayo sa last part. Sister Gina, sige po. Okay, when friend kasi ganito yun. Nung umalis tayo, talagang pinag-usapan na nakakain before pumunta doon. So, papasok rin yung time and place must be considered. Imagine mo, kung dumating tayo doon na walang kain, nakita mo yung pagkain, halos wala na rin. So, sa gutom tayo lahat, sa palagay mo ba sa sapat yun? Baka umangal pa at iba sa ating umangal pa tayo na wala naman silang pagkain. So, yun yung pinag-usapan na kung hanggat kaya, huwag na tayo maging burden pa nila. So, tingin ko, ng Panginoon yun na yung effort na ginawa natin, hindi yun para sa atin lang, kundi para sa family ng nawalan. Kasi makikita mo paano sila mag-prepare ng pagkain. Ibig sabihin kung kaya nilang mag-tipid sila. Yun, ang intention kasi ng church that time, hindi maging burden doon sa pamilya na nagluluksa. Yun yung isang intention noon.
Kaya umiiwas sa mga pag-aasikaso nila na hanggat maaaring huwag silang maasikaso, huwag na silang problema sa pagdating ng taga-Commonwealth, iba na lang yung asikasuhin nila, hanggat kayang magawa yun, yun yung sinusubukan natin. Yun ang culture na pinagtitibay natin dito sa Commonwealth. Yung mga ganyan, na sensitive tayo sa pakiramdam ng iba. At kasama po ba yan sa character ni Jesus? Kaya ganito yan. Sa paglakad natin, sa law of God, sa Ten Commandments, hindi pa perfect ang obedience natin. At yung sinabi yun ni Wilfred, hindi naman para punain din tayo. Para mabalansin natin, paano natin i-handle yung mga ganong sitwasyon. Ngayon na napag-usapan na na-open, oo nga, parehas ba may point? Yes. Dahil parehas sila may point, and ano yung pinakamagandang approach later? Una, ingatan natin, may lakad pala tayo sa susunod. Babagsak ng Saturday, may mission tayo. Kaya lang, merong mga chances pwede natin ma-violate ang araw ng Sabat. Anong mga provision pwede natin gawin para makaiwas? Tanong, nag-fall tayo sa part na yun, yes? Na-record sa heaven, may violation ng Commonwealth. At siya, red. Nag-sorry ang Commonwealth? Ano ginawa? Pardon, tapos sabi ng Commonwealth, tara, pag-usapan natin na huwag na magpatuloy ito. Yung pardon, magiging ano na? Deleted. Remove date. Bakit? Napagtagumpayan ng Commonwealth. Every time meron silang mga lakad, very sharp sila sa pagsunod sa Sabat. Doon gumagana ang lahat. Kung hindi tayo nag-apply ng right judgment, hindi, mali ka, namumuna ka lang. Ang bad mo naman, pinakain ko naman Para pag gano'n sinabi mo. Tapos, sabi naman ni Wilfred, kayo, turo-turo pa kayo sa Commonwealth na sumunod sa law. Kayo pala mga violator. Parehas nag-away. Nag-aray pa tayo into right conclusion. Kaya tignan nyo to. Kung mag-uusap tayo sa iba, ng mga Adventists, ng mga Reform, Prophetic, Islam, iba-ibang group, papakita natin yung tamang perspective. How do we handle our very beautiful teaching? Magkakasundo ba tayo lahat? Kasi nagpapayabangan lahat Pero alisin, magbaba tayo ng pride. Huwag muna, mag-usap tayo sa truth. Saan ba natin gusto makarating? Huwag muna tayo magkaroon ng mga favorite doctrine, alisin muna natin. Tignan natin to sa perspective ng langit, lagi sa POV ni Jesus. Kung lahat tayo, ang point of view natin, the way we look at things, kagaya kay Jesus, masusolve ba lahat? Kaya alam nyo, ang una talaga sinosolve sa atin, mga kapatid, character is just a product. POV. Mindset muna, point of view muna. How do you look at this situation, at that situation? Pag tama na ang POV mo, marami ka nang masusolve. Alam mo na rin paano sumunod. Hindi mo i-excuse, nagkamali po ako dito, sorry. Na-expose ka, napahiya ka. Si brother, ganyan. Sorry, nagkamali ako dyan. Hindi ko ilalaban yan. Pero willing akong pagtagumpayan yan. Kung lahat tayo may ganong attitude, gaano kadali at kabilis darating si Jesus? Mga kapatid, mabilis lang to. Ang ganda ng Kingdom of Heaven, ang taas ng towers ng lalagpas sa earth. Sobrang ganda ng Kingdom of Heaven. At ang kailangan natin lahat lang, ang atin lang talagang gagawin. Seryosohin natin ma-remove yung bad data natin sa heaven. And speaking of removing our bad data, it all goes personally kasi profile mo yun. Profile mo yun. Kaya kung masyado ang abala sa profile ni Brother Albert, ginagawa niyo ba yun? Nag-stalk kayo sa Facebook? Kaya pinost na ito ng Gina na ito. Yan na naman ang post ni Gina. Pinapatamaan na naman ako niya. Hindi ako papayag. Babawi ako. Tingin ng Facebook ng iba. Doon ka lang sa Facebook mo. Kaya sabi daw, iwalay ang Facebook na matatagda Doon ka lang sa profile mo. Ang lagi lang natin concern, yung profile mo. Kasi kung masyado kang abala sa profile ng iba, may time ka pa bang makorek yung profile mo? At kahit, ito nga maganda Paulo, ba't ka ganyan? Ganyan. Tingnan mo muna kay Paulo. Ganito ba ako? Ganito
nandito ba ako, ang ginawa naman ni Paulo, Lord, sorry, ganito pa pala ako sa paningin ni Brother Joven, sa paningin ni Sister ganito. Ang Paulo, mabait, with humility of heart, kakampo na mo, sige, ganyan pala ako, sige, correct siya ng correct. Hanggang na perfect yung record ni prophet niya. Kung na siya heaven. Ikaw puna ka ng puna, hindi mo naayos yung profile mo. Tagtad ka na pala ng kasalanan. Wala ka ng time makapag-remove ng mga records doon. Kaya okay din yung napupuna ka. Di ba maganda rin yan? Maganda rin na napupuna ka. Kasi, lalo na kapag sensible yung puna, tapos nanggaling sa tao minsan ng mamuna, ay ito pag siya nagsabi makikinig ako. Kasi balance siya. Pero alam niyo naman yung tao na wala nang ginawa kundi mamuna, hindi rin siya healthy. Pero para sa atin mga kapatid, sino lang concern mo? Kaya lang tayo nagsasama-sama para lang mapalakas natin ang isa't isa. Kasi ang pagdating ni Jesus collective. Pero yung pag-remove ng record sa heaven personal. Kaya ginagawa natin itong collective study, pero ang application ay personal. So mga kapatid, yung mga magpapabaptize po, meron din tayong magre-renew ng vow, ng commitment. Pabigay ko yung inyong pangalan kay Sister Papel. June 20 po ito mangyayari. Ibabaptize po kayo ni Pastor Sammy. Hindi pinag-uusapan yung edad mo kung 60 ka na. Kung ngayon kang 72 mo na enlightened lahat sa buhay mo about kay Jesus. Why not renew your commitment or vow? Pero sa sobrang bata, dinidiscourage natin. Halimbawa, 6, 7, hindi pa mature yung kanilang decision making for Jesus, dinidiscourage natin yan. Pero 12 years old, pataas, again, uulitin ko, hindi pa perfect ka ng record, we don't have that. Ang kailangan natin sa baptism, sa decision ng commitment, kasi na-in-love ka ulit kay Jesus sa mga magre-renew. Doon naman sa mga bago, kasi na-in-love ka kay Jesus, yun yung dahilan. Wala nang iba. Paano yung pagsunod ko? Pag na-in-love ka, tuturuan ka niya paano sumunod. So, hindi mo problema paano sumunod. Ang problema mo lang paano siya tanggapin. May tanong pa kayo, any reaction before we finally end? Okay na tayo? Alright mga kapatid, okay na yung mga ganito na humahaba tayo sa mga program natin, not because of ritual, but because we are feasting in the Word of God. Masanay tayo ng ganito. Sensible naman pinag-uusapan natin, yes? Nagkakaroon ba tayo ng clarity the way we understand our relationship with God? Yes? At mas lumilinaw ba sa atin yung teaching ng Bible? So hindi ito Seventh-day Adventist teaching. This is the teaching of the Bible. At yung pag-aaral natin na ginawa, simula umaga hanggang ngayon, nakakatulong ba para mas ibigin mo ang Diyos? At nakakatulong ba to sa paghahanda natin sa second coming? Kung lahat ng sagot ay yes, tayo may tumayo. Let us sing our closing song. We will keep our faith alive. Ay, sorry. May prizes po pala sa mga nakasagot last time. Ibibigay na lang po individually after ng service natin. And yung pinag-usapan natin ngayon, meron tayong question and answer by next week at may reward din.